Nilabas na nga ngayon ni Honda ang bagong scooter nila na nasa kategorya ng classic scooter. Samahan niyo ako sa video na ito para masilayan natin ang ganda ng bagong motor ni Honda. Ang Honda Giorno Plus ay isang classic scooter na nasa entry-level category ni Honda. Ito ay merong magandang classic design na pasok sa lahat ng panahon at sadyang hindi naluluman style. Ito nga ay merong 125cc engine displacement, 4 valves, single overhead cam, liquid-cooled engine kaya kampante kang di mag-overheat sa long ride. And ESP Plus para tahimik ang starting niya kung may rides kayo ng tropa at siguradong di magigising si misis. Ang makina nito ay hawig sa sikat na Click 125 pero mas upgraded ito dahil ito ay merong 4 valves kumpara sa Click na merong 2 valves. Kaya expect natin na mas maganda ang performance ito kaysa sa Click 125. Isa sa mga nagustuhan ko nga rito mga kachubibo ay keyless na siya. Kaya no need magsusi para iwas kalimot, kaya dagdag forma at safety na rin dahil may built-in itong alarm system na kusang tutunog to alert its owner once activated. Meron nga itong power output na 8.49 kilowatts at 8,750 RPM, maximum torque na aabot sa 11.6 Nm at 5,250 RPM. Compression ratio is about 11.5:1, kaya expect mo na may ibubuga talaga ito. Don't let its classic style fool you. Meron itong tinatagong bangis sa kanyang performance. Lamang na lamang ito compared sa ibang 125cc na same displacement na kalaban ng Honda Giorno. Malayo na rin ang mararating mo sa 5.4 liters fuel capacity ng Honda Giorno at meron nga itong fuel consumption na around 47 kilometers per liter. Kung manggagaling ka sa Manila at balak mong pumanik ng Baguio, which is about 200 plus kilometers, ay sigurado makakapanik ka ng hindi mangangamba sa performance ito at gasolina. Tipong sa taas ka na magpapakarga ng gas. Meron din nga pala itong idling stop system or ISS na kusang mamatay ang makina ng motor pag hindi ito tumatakbo. Tulad pag nasa traffic ka para makatipid sa gas habang nakahinto. At sa isang piga ng throttle ay mabubuhay ulit ang makina without the need to start it again. Ready to go! Additionally, nasa harapan na nga pala ang kanyang tank fuel kaya di ka na bababa sa iyong upuan once na magpapagas ka and ready agad on the go. Worth mentioning din dito, tulad ng kanyang pinsan na sporty version na Click 125, ay meron itong combi brakes na added safety feature dahil sa combined braking system. Sabay na magbe-brake ang rear and front brakes mo once na naka-engage ang left brake or rear brake lever. Sa kanyang panel naman, parehong-pareho sa pinsan niyang Honda Click, and pagdating naman sa gulong, medyo makapal yung stock tires niya na ang sukat ay 100/90-12, both front and rear tires. Tubeless na rin ang mga gulong nito. Isa sa mga bagay na dapat nating i-consider is, kaya ba ito ng mga beginner riders or short riders na katulad ko? Tignan natin. Para sa seat height niya, pasok ito sa average Pinoy height dahil ito ay nasa 780mm. Mas mataas lang ng kaunti sa Click. Pero still, abot na abot, lalo na ng mga lady riders natin dyan. Good combination din ng low seat height with its curb weight na 116 kg. Magaan na rin para sa isang classic scooter. Pagdating naman sa sinitan ay siguradong napakadali nitong ipasok sa mga gedli-gedli ng Pilipinas dahil ang overall dimension nga ng Honda Giorno ay nasa 1,902mm ang kanyang haba by 681mm which is ang kanyang lapad and around 1,144 meters ang kanyang overall height. At mataas na rin ang kanyang ground clearance na around 155mm. Additionally, ang laki ng floorboard or yung favorite nating mga Pinoy na gulay board. At napatunayan ko na ang daming kayang ikarga nito dahil mas malawak sa Honda Beat or sa Honda Click ang kanyang gulay board. With matching sabitan pa na very useful lalo na kung mamalengke ka or maghahakot ka ng gamit. Added feature na din nga pala yung charging USB port niya. Sure na di ka malolobat sa biyahe once na maglo-long ride ka. Perfect itong motor lalong-lalo na sa mga delivery rider or para sa mga nangangailangan dyan ng backup utility motorcycle para sa negosyo or kargahan. Kapansin-pansin din ang maganda niyang LED headlight na bilog since classic scoot nga ang isang to. LED na rin ang kanyang taillight niyan mga kachubibo. And brown leather like seat and handle grip para dagdag forma na rin sa classic scoot mo. Worth mentioning din itong mga accessories niya which are sold separately
para dagdag angas at forma na may kasamang utility dahil napaka-useful rin naman ng mga accessories nito. Kargado na nga rin itong Honda Giorno na hindi papauli sa mga kasabayan niyang classic scooter. However, it's worth mentioning na wala itong ABS or anti-lock braking system, traction control or HSTC ni Honda, at iba pang high-end features na makikita mo sa ADV or PCX. Still a worthy contender for its price, which is around 101,900 pesos SRP. Although at this price point, maraming ibang motor na masasabi nating mas kargado ng specs and features for its price. Tulad ng Samurai 155 ni Euromotor na both front and rear disc combi brakes. Cruisim ni SYM na dual ABS at marami pang iba. Pero alam natin yung kasabihan, no? Honda is Honda. Honda yan eh. Matipid, malupit, maganda, and sure ka sa quality at sa parts. Kung ganitong classic scoot na style ang trip mo, malamang Honda Giorno na ang para sa'yo. Available ang all-new Honda Giorno Plus sa iba't ibang color designs tulad ng Virgin Beige, Matte Gunpowder, Black Metallic, Pearl Jubilee White, Piquant Orange at may SRP ito na 101,900 pesos as per Honda PH. Available ito for installment with the following details. Check nyo na lang or i-post nyo yung video. So ano, Honda Giorno Plus na nga ba ni Honda ang para sa'yo? Comment and subscribe mga kachubibo para sa next video ay updated tayo sa mga bagong labas na motor. Thank you and once again, ride safe!